bata dito. Bata? Bata, anong ginagawa mo dito? Inay Linet! Ay, hindi pala, iba pala. Inay Linet? Kaano-ano mo siya? Matagal ko na kasi siyang kilala pero parang di pa kita nakikita. Nahirap pong ipaliwanag eh. Pero alam niyo po ba kung asan sila? Nako, hindi eh. Kasi ilang araw na rin silang hindi umuwi dito. Binilin lang nila sa akin yung bahay. Paano kasi yung mag-asawa naghiwalay? Hiwalay? Patay! Hiwalay! Bakit po sila naghiwalay? Ang dami nga naming nalulungkot eh. Pero siguro, hindi kinaya ng relasyon nila yung pagkawala ng anak nila. Sige na nga. Ikwento ko na sa'yo yung buong storya. Naging matamlay at malungkutin na si Linet matapos ang nangyari. At para makalimot, alak ang naging kakampi niya. Yun ang naging dahilan kaya napadalas ang pag-aaway ng mag-asawa. Ma'am, meron akong dalang Bakit umiinom ka na naman? Pwede bang tigil mo na itong inom mo? Pwede ba pabayaan mo na nga kasi ako? Tigil na to. Akin na. Sarah, akin na kasi! Ano ba? Ano ba? Bakit ka ba umiinom? Ha? Para makalimutan mo yung problema mo? Ma'am, kapag katapos ka na uminom, pag wala na yung tama nitong alak na to, babalik ulit sa dati. Iisipin mo pa rin yung problema ang dinadala mo. Kaya kung po pwede lang, tigil mo na itong walang kwentang alak na yan. Bakit ba ang dali-dali para sa'yo? Ha? Ang dali-dali para sa'yo, para sabihin ng mga yan. Oo nga pala. Kasing dali ng pagkalimot mo sa anak natin. Oo nga pala. Bakit nga ba? Dahil kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa pagpapabaya na ginawa mo, di sana nandito pa anak natin. Hindi ba? Di ba sana nandito pa yung anak natin? Kasalanan mo eh! Sinisisi mo talaga pala sa pagkamatay ni Dalin. Ano magagawa ko? Ginawa ko naman lahat. Dahil mahirap ako. Eh di sana, doon ka na lang nagpakasal doon sa mga dating manliligaw na mayayaman, di ba? Hindi sa tulad ko mahirap. Di sana yun na yung ginawa mo. Alam mo, Linet, huwag mo sinasabi yan. Dahil anak ko rin si Dali, masakit din sa akin mawala ng anak. Nag-aaway na naman kayo? Kausapin mo yung kaibigan mo. Ni Linet sa pagkawala ng anak nila. Alam kong hindi na kayang sagipin ang sarili niya. Alam ko rin na alam ni Linet na walang kahit na sinong makakatulong sa kanya kundi siya. Pero hindi ko alam kung handa siyang tulungan ng sarili niya. Hanggang sa isang araw. Ma'am? Ma'am?
Ma'am, mukhang meron tayong lakad Magbabakasyon ba tayo? Bakit tayo? Aalis na ako. Ayoko na dito. Ikaw naman, padalos-dalos ka naman eh. Alam mo, kung meron man tayong mga naging problema nitong mga nakaraan, hayaan mo na yun, tapos na yun eh. Maayos naman natin ito, magagawa natin ang paraan. Ha? Nelson, kailangan ko umalis dito. Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko sa tuwing gumigising ako araw-araw. Ang sakit-sakit. Kung gusto mo, lipat na lang tayo. Hanap tayo ng ibang matitirahan. Tapos, kung wala pa akong makitang matitirahan, kahit kila nanay, pwede naman tayo mag-stay doon. Sige na. Nelson, tanggapin na natin. Hindi na ako masaya. Hindi ka na rin masaya. Hindi na tayo masaya. Wala na rin si Dali. Kaya wala na ako nakikitang dahilan para magsama pa tayo. Pero, alam mo, kung iwan mo ko dito mag-isa, kung buhay lang yung anak natin, paglalaman yun. Iiwan na kita. Magagalit lang yung anak natin sa atin kapag nalaman yan. Dapat di mo iniiwan. Nelson, nakapag-desisyon na ako. Ayoko na sa'yo. Alam, malulungkot lang yung anak natin kapag Ayoko na dapat mas sa'yo. masaya pa nga tayo eh. Ganito. Si Lynette, hindi ko man lang alam kung saan nagpunta. Hindi man lang tawagan ako o kontakin ako, wala. Hindi ko alam kung kamusta na siya, kung saan yung kinaroroonan niya. Ayan naman si Nelson. Bigla na lang umalis. Kasi nga, hindi niya kaya daw tumira dito, kaya ako na lang yung tumitingin-tingin ng bahay nila. Alam niyo po ba kung asan po si Itay Nelson? Hindi ko rin alam eh. Teka, magluluto muna ako. Kwento ako ng kwento sa'yo eh. Teka, bakit nga pala ako Sarap mag-relax